Magandang gabi, Sir Hak. Itago mo na lang ako, Sir Hak, sa pangalang Tetay. Gusto kong ikwento ang isang pangyayari na bumabagabag sa akin buong buhay ko. Nangyari ito noong taong 1955 sa aming baryo sa Antique. 9 na taong gulang pa lang ako noon. Ang tatay kong si Manong Dunilo ay isang lokal na tanod. Madalas siyang bigyan ng suhol at alak ng foreman si Jabo upang magbantay sa labas ng malaking bahay nito. Kasama ang isa pang tanod na si Manong Gaspar. Palagi akong sumasama kay tatay at naglalaro sa silong ng bahay ni na Jabo at ng asawa niyang si Christine. Mabait si Christine sa akin. Pero nagbago ang lahat nang dumating si Yana, ang nagpapanggap na pinsan ni Jabo na galing Maynila. Nalingid sa kaalaman ng lahat ay kabit pala nito. Nagsimulang manghina si Christine dahil sa mga tsaa na palaging ipinapainom sa kanya ni Yana. Isang gabi, habang nag-iinuman sina tatay sa labas, sumiksik ako sa ilalim ng sahig ng kawayan ng kwarto ni Christine. Dito ko narinig ang lahat. Christine, gising ka pa ba? Dalhan kita ng tsaa. Inumin mo ito para gumaan ang pakiramdam mo. Yana, ayoko na muna. Sumasakit ang mga kasukasuan ko pagkatapos kong uminom niyan eh. Hindi ko na maigalaw ang mga binti ko. Normal lang iyan. Nilalabanan ng halamang gamot ang sakit mo. Sige na, inumin mo na ito. Nag-abala pa naman akong magtimpla oh. Iba ang lasa niya ngayon, Yana. Ano ba talagang inilalagay mo rito? Ang dami mo pang tanong. Para sa ikabubuti mo ito. Akin na, susubuan na kita. Tama na yan na. Hindi ko na kaya. Nasaan ba si Jabo? Gusto ko kausapin ng asawa ko eh. Paparating na siya. Sige, magpahinga ka na dyan. Titignan ko lang ang niluluto ko sa kusina. Takot na takot ako habang nakikinig sa ilalim ng sahig. Gusto kong tumakbo at sabihin kay tatay ang narinig ko. Pero alam kong lasing na siya at hindi niya na ako paniniwalaan. Ilang sandali pa ay narinig ko ang mabibigat na yabag ni Jabo na pumasok sa kwarto. Yana? Yana? Nasaan ka? Ano? Tapos na ba? Ininom ba niya? Oo, Jabo. Naubos niya ang isang tasa. Tumba na ang asawa mo. Napaka-epektibo talaga ng linga at mga kemikal na inihalo ko sa tiyan niya. Paralisado na ang buong katawan niya. Jabo? Bakit? Mabuti naman. Akala ko aabutin pa tayo ng umaga. Naiinip na yung bibili ng lupa sa Maynila. Kailangan na natin makuha ang permi niya sa kasulatan. Siguraduhin mo lang na malaki ang kikitain natin sa bentahan na ito, Jabo. Sawa na akong magpanggap na katulong dito sa probinsya at tawagin kang pinsan. Gusto ko na ng magandang buhay kasama ka. Tumahimik ka na, Christine. Huwag ka nang magpilit na magsalita. Matagal na naming pinaplano ito ni Ana. Ang lupain mo lang at ang kayamanan ni Lola Corina ang kailangan ko sa'yo. Akin na ang tinta, Jabo. Idikit na natin ang hinlalaki niya sa papel. Tulungan mo ako. Hawakan mo ang ibaba ng dokumento. Ayan, idiin mo nang mabuti para malinaw ang marka. Ayos na, nakuha ko na ang marka niya para sa pinalakad kong SPA. Tatanggapin na ito ni Batet na fixer sa munisipyo bukas ng umaga. Legal na ang paglipat ng titulo sa atin. Tayo na ang may-ari ng lahat. Teka, paano siya? Baka may makarinig sa kanya sa labas. Shh! Huwag ka nang maingay. Isilipin ko ang mga tanod sa labas. Ang swerte talaga natin dito kay Jabo. May alak na, may pulutan pa. Tagay mo na, Dunilo. Sabi ko sa iyo hindi tayo papabayaan ng foreman na iyan basta nandito tayo. Walang aswang na makakalapit sa bahay nila. Mga uto-uto, lasing na sina Manong Gaspar at Manong Dunilo. Sulit ang suhol ko sa kanila. Hindi nila mapapansin kahit kalad ka rin pa natin palabas ng bahay si Christine. Kung ganun, tapusin na natin ito. Ihanda mo na ang lumang truck, Jabo. Dadalhin na natin siya sa kakahuyan. Sige, kunin mo na ang semento sa bodega.
Ako na ang magbubuhat sa kanya. Paalam, Christine. Maraming salamat sa lupa. Jabu. Sir Huck, pagkatapos kong marinig ang buong usapan nila sa loob ng kwarto, halos hindi ako makahinga sa ilalim ng sahig na kawayan. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Ilang sandali pa, nakita ko si Jabo na buhat-buhat si Christine palabas ng likod bahay. Nakayuko lang siya na habang may bitbit na mga papel at isang lampara. Basang-basa sila ng malakas na ulan. Dumiretso sila sa lumang truck de karga ni Jabo na ginagamit niya sa construction. Hindi ko alam kung bakit, pero nararamdaman kong kailangan kong sumunod. Kailangan kong malaman kung saan nila dadalhin ang mabait na asawa ng foreman. Tumakbo ako ng mabilis habang hindi sila nakatingin at sumampa ako sa likod ng truck. Sumiksik ako sa likuran ng mga sako ng simento. Puno ng putik ang damit ko. Inihagis ni Jabo si Christine sa tabi ng mga sako. Ilang di pa lang ang layo mula sa akin. Nakadilat ang mga mata ni Christine at umiiyak siya. Pero hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Pumasok si Jabo at Yana sa unahan ng truck at pinaandar ito. Siguraduhin mo lang na hindi tayo makikita ng mga tanod mo, Jabo. Baka mamaya ay biglang magkikot si Manong Danilo sa kalsada. Mahirap na. Wala pa naman tayong takip dito sa likod ng truck. Huwag ka nang mag-alala, Yana. Lasing na yung mga yun dahil sa ipinainom kong lambanog. Si Gaspar at Danilo, mga patay gutom ang mga yun. Bigyan mo lang ng bari at alak, magbubulag-bulaga na sa lahat ng ginagawa ko dito sa baryo. Hindi na lang mapapansin na umalis tayo ng bahay. Mabuti naman kung ganoon. Hawak ko na dito ang mga papeles na kailangan natin. Sigurado ka ba sa picture na kausap mo sa munisipyo? Baka mamaya ay pumalpak pa si Badet at hindi tanggapin ng mga opisyalis sa Kapitolyo ang notaryo natin bukas. Maraming beses ko nang nakatransaksyon si Badet. Banayad siya. Maayos ng special power of attorney kahapon pa. Ang kailangan na lang natin ay ang marka ng hinalaki ni Christine para maselyuhan lahat. Kapag naibenta na natin ang buong lupain na ito, aalis na tayo papuntang Maynila. Hindi na natin kailangan magtiis dito sa Antique. Gusto ko na talagang umalis sa probinsya na ito. Sawa na akong magpanggap na pinsan mo at magluto ng pagkain para sa asawa mo araw-araw. Pagdating natin sa Maynila, gusto ko ng malaking bahay, Jabo. Gusto ko ng magagarang damit. Narinig ko ba, Christine? Pasensya ka na, ha? Masyado ka kasing uto-uto. Akala mo siguro ay totoo kaming magpinsan ni Jabo. Bago pa man kayo magpakasal kami na. Hinintay lang namin na ilipat sa pangalan mo mga titulo ng lola mong si Corina bago kami gumalaw. Peste! Ngayon pa namatay ang makina. Anong nangyari? Bakit tayo minto sa gitna ng daan? Madilim dito, Jabo. Paano kung may dumaan na ibang tao? Paano kung may makakita sa atin at kay Christine na nandyan sa likod ng truck? Nasira ata ang makina nitong lumang truck. Sabi ko na nga ba, dapat hindi na itong ginamit ko, peste talaga. Umulan pa ng malakas. Kukunin ko lang ang flashlight. Titignan ko ang makina sa harap. Mantayan mo ang paligid at huwag kang maingay. Bilisan mo! Nakakatakot dito. Wala pa naman tayong dalang baril. Baka may mga rebelde o tulisan sa kakuyan na ito. Ayusin mo agad yan. Sa mga sandaling iyon, Sir Huck, tinakpan ko ang bibig ko gamit ang dalawang kamay ko para hindi makagawa ng ingay. Tinignan ko si Christine. Basang-basa siya ng ulan. Ang mga mata niya ay nakatingin sa akin. Puno ng luha ang kanyang muka. Gusto ko siyang tulungan. Gusto kong kalagin ang mga kamay niya pero naalala ko ang sinabi ni Yana. Paralisado siya dahil sa lason. Wala akong magawa kundi ang umiyak ng tahimik. 9 na taong gulang lang ako. Kung huhulihin ako ni Jabo, siguradong papatayin din nila ako. Pagkatapos ng ilang minuto, pagpalo at pagmura ni Jabo sa harap ng truck, umandar ulit ang makina. Nagpatuloy kami sa biyahe hanggang sa makarating kami sa pinakadulo ng gubat, kung saan walang nakatira. Puno ng matataas na puno ang paligid. Huminto ang truck.
nagtago ako ng mas malalim sa likod ng mga sako ng simento. Nandito na tayo. Nakahanda na ang hukay sa ilalim ng malaking puno ng baletay na yan. Diyan ko nilalagay ang mga sobrang materyales natin sa construction kaya simento ang ilalim niyan. Kunin mo na ang ink pad, Diana. Ibababa ko na siya. Ang putik naman dito. Masisira ang sapatos ko. Bilisan na natin ito, Jabo. Heto na ang mga papel at ang tinta. Ang bigat mo, Christine. Heto, iuhulog ko na siya sa putikan. Tumabi ka, Yana. Jabo, wag. Wag, Jabo. Huwag ka nang pumalag, Christine. Wala ka nang magagawa. Ibigay mo na ang pirma mo para matapos na ang problema natin. Yana, hawakan mo ang papel. Idiin mo lang mabuti ang hinlalaki niya sa inkpad. Hawakan mo ang kamay niya, Jabo. Nanginginig pa siya. Ayan, ididiin ko ang daliri niya sa papel. Isa pa, kailangan malinaw. Ayan, perfect. Malinaw na malinaw ang tumbler niya sa mismong ibabaw ng pangalan niya. Legal na legal ang bentahan bukas. Mabuti. Pero may isa pa akong kukunin sa kanya bago natin siya itulak sa hukay. Ano pa bang kailangan mo? Nakuha na natin ang lupa. Ihanda mo na ang simento sa truck para mabuhusan na natin ang mga paa niya. Ang kwinta sa leeg niya, Yana. Ang agimat na minana niya kay Lola Corina. Nabasa ko sa lumang tala-arawan sa bodega na nagbibigay ito ng swerte sa negosyo at proteksyon. Ito ang tunay na pinakamahalagang pamana sa pamilya nila. Hindi ko pwedeng iwan ito sa kanya sa ilalim ng lupa. Lola, akin. Tumahimik ka. Hindi mo na mapoprotektahan ang sarili mo. Mamamatay ka rin dito. Akin na to. Nakuha ko rin. Tignan mo ang bato, Yana. Kakaiba ang hugis at kulay niya. Sigurado akong mas madali tayong yayaman sa Maynila dahil dito. Wala nang kwenta si Christine ngayon. Kalad ka rin na natin siya papunta sa hukay. Sige na, itago mo na yan sa bulsa mo. Kunin mo na ang pala at simento. Gusto ko nang umuwi at maligo. Masyado nang malamok dito sa gubat. Paalam na sa'yo, Christine. Hanggang dito na lang ang kwento mo. Sir Huck, nakadapa pa rin ako sa likod ng mga sako ng simento sa loob ng truck nang simulan ni Jabo ang kanyang ginagawa. Kumuha siya ng pala at sinimulang haluin ang natitirang semento at tubig. Nakita ko kung paano nila hinulog si Christine sa hukay at walang awang binuhusan ng simento. Ang kanyang mga paa. Nakadilat si Christine at nakatingin sa langit bago siya tuluyang tabunan ng lupa. Gusto kong sumigaw. Pero mahigpit kong tinakpan ang bibig ko gamit ang dalawang kamay ko. Wala siyang kalaban-laban dahil sa lasong ipinainom nila at sa pampamanhid ng katawan niya. Ayan, tignan natin kung makakabangon ka pa dyan, Christine. Sementado na ang mga binti mo at ang mga paa mo. Hinding-hindi ka na makakaalis sa ilalim ng matandang punong ito. Bilisan mo na, Jabo. Natatakot ako sa lugar na ito, baka may makakita sa atin mula sa malayo. Pati sapatos ko puno na ng putik. Gusto ko na maligo pag uwi natin. Ang katikati ng balat ko dahil sa mga lamok dito, Jabo. Huwag ka nang mag-inarte dyan, Yana. Konting tiis na lang. Ikaw na nga itong tatanggap ng milyones pagdating natin sa Maynila. Dapat mo nang maayos ang ilaw sa hukay para makita ko kung natakban ba ang buong binti niya ng semento. Huwag mo akong madaliin at makapalpak pa ang kalabasan nito eh. Nakatapat na nga ang ilaw oh. Ang baho ng putik dito. Siguraduhin mo lang na patay talaga siya dyan ha. Paano kung bukas ay bigla siyang magising at sumigaw para humingi ng tulong? Paano kung mag-ikot yung mga tanod na binayaran mo? Ano ka ba? Pinaralisan ng linga ang katawan niya. Pati ang lalamunan niya ito yung tuyo. Hindi yan makakasigaw. Sabi ko naman sa'yo, tulog na ang mga tanod sa kalasingan. Walang pupunta rito. Ayos na ang simento. Matutuyo ito agad. Kukunin ko na ang lupa para tabunan ang mukha niya at ang dibdib niya para hindi mahalata ng bibili ng lupa bukas. Jabo, Jabo.
Buhay pa pala siya. Grabe, ang tibay ng asawa mo, Jabo. Ate Christine, huwag ka nang lumaban. Sayang lang ang pagod mo. Tinawag mo pa akong pinsan ng maraming buwan. Pero sorry sa'yo dahil kami na ang nagmamay-ari ng lahat ng ari-arian mo. Paalam, Christine. Ito na ang huling pagkakataon na masisinagan mo pa kami. Huwag kang mag-alala. Iingatan ko ang kwintas ni Lola Karina na kinuha ko sa iyo. Magpapayaman kami gamit ang agimat na ito sa Maynila. Tama na yan. Natabunan ng lupa at mga ugat ng puno ang mukha niya. Tara na sa sasakyan. Iwanan na natin siya dyan bago pa lumakas ang ulan ulit. Sige, sumakay ka na sa unahan ng truck. Aalis na tayo. Wala na makakahanap sa kanya rito. Nagulat ako nang biglang umandar ang lumang truck. Sa sobrang takot ko na makita nila ako habang pabalik sila sa bahay nila. Tumalon ako mula sa likod ng truck bago pa ito bumilis. Bumagsak ako sa matigas na lupa at gumulong sa mga damo. Nakita ko ang mga ilaw ng truck na papalayo. Hanggang sa tuluyan itong mawala sa dilim. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng kakahuyan. Madilim, tahimik. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabigat na paghinga ko at ang mahinang pag-ungol mula sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan akong gumagapang papalapit sa hukay, kung saan nakabaon si Christine. Ate Christine, nandito ako. Si Tetay, ang anak ni Donilo, tutulungan kita. Tetay, bata, umalis ka. Huwag ka nang magsalita, ate. Aalisin ko ang lupa sa mukha mo. Hukayin po kita. Hindi ko kayang buhatin yung simento sa paa mo. Pero aalisin ko ito para makahinga ka. Bakit nila ito ginawa sa inyo? Tinulungan niyo po sila at pinakain sa bahay ninyo. Ganyan kasakim ang mga tao, Tetay. Gusto nila ng salapi. Gusto nila ng lupa. Tumakbo ka na. Mapanghanib dito. Yabo, papatayin ka niya pag nakita ka niya. Hindi ko kayo iiwan dito, Ate Christine. Naging mabait kayo sa akin. Ang sama ng asawa ninyo at ang babaeng yun. Papatayin nila kayo rito. Huli na, Tetay. Sementado ang pangapa ko. Wala na akong lakas. Ubus na ang hininga ko. Biglang may kakaibang tunog na nanggaling sa likuran ng malaking puno. Isang mababa at nakakatakot na ungol. Napahinto ako sa paghukay at napaatras. Mula sa ilalim ng malalaking ugat ng puno, nakita kong lumabas ang isang kakaibang hayop. Mahaba ang mga binti nito sa likuran at nakayuko ang ulo nito paitaas. May itim ang mga mata nito. Ito pala ang sigbin na tinutukoy sa mga kwento sa baryo namin. Ang tagabantay ng pamilya ni na Christine. Dahan-dahan itong lumapit sa hukay. Amo, naaamoy ko ang iyong dugo. Halimaw! Lumayo ka kay Ate Christine! Huwag mo siyang kagatin! Dugong aswang ang sumpaan ng katapatan ay nagising dahil sa pagtataksil ng taong pinag-aalayan mo ng iyong buhay. Maraming dekada na ang lumipas nang huling dumaloy ang dugong aswang sa lupang ito. Ang sumpa. Lola Corina, totoo ang sumpa sa dugo namin. Pinigilan mo ang iyong kalikasan. Pinili mong maging tao para sa pag-ibig sa isang huwad na asawa. Ngayon, binayaran ka niya ng kamatayan at pagtataksil. Kailangan mong bumangon. Kailangan mong maningil ng utang na dugo. Ang sakit. Ang sakit ng ginawa nila sa akin. Kinuha nila ang lahat. Nilason nila ako. Ibinao nila ako ng buhay. Wala ka ng lakas para wasakin ng simento. Kailangan mo ng laman. Kailangan mo ng buhay. Kunin mo ang puso ko, amo. Kainin mo ang puso ko upang makabangon ka. Ito ang alay ko sa iyo, amo. Ate Christine, wag po. Wag mong pansinin ang halimaw na yan. Mamamatay tayo rito, Ate Christine.
Galit ako. Gusto kong bawiin ang buhay na kinuha nila. Gusto kong maramdaman ni Jabo ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Nakita ko mismo, Sir Hak, gamit ang kanyang nanghihinang mga kamay. Tinanggap ni Christine ang alay ng sigbin. Kinuha niya ang puso nito at direktang kinain. Sa harap ng mga mata ko, nagbago ang anyo ng mabait na si Ate Christine. Ang kanyang mga kuko ay humaba at naging matalas. Ang kanyang balat ay tumibay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at dumilim. Naramdaman ko ang lakas niya habang sinisira niya ang tumigas na semento sa kanyang mga paa nang walang kahirap-hirap. Nakalaya siya mula sa ilalim ng lupa. Tetay. Ate Christine, kayo po ba yan? Umuwi ka na sa tatay mo, Tetay. Huwag kang lilingon pabalik. Huwag kang magkukwento kahit kanino tungkol sa nakita mo rito. Opo, ate. Ano pong gagawin ninyo? Saan po kayo pupunta, ate? Naaamoy ko sila. Naaamoy ko ang dugo sa lupa at ang baho ng kasalanan nilang dalawa. Uuwi ako, Tetay. Uuwi ako sa sarili kong bahay at sisingilin sila isa-isa. Pagkatapos kong makita ang nakakakilabot na pagbabagong anyo ni Ate Christine sa kakahuyan, tumakbo ako ng mabilis pabalik sa aming baryo. Hindi ko na inisip ang putik at ang dilim ng daan. Gusto ko lang makita ang tatay kong si Donilo para magsumbong. Pagdating ko sa malaking bahay ni Jabo, nakita ko si tatay at si Manong Gaspar na tulog sa ibabaw ng mahabang kawayang upuan sa labas. Lasing na lasing sila dahil sa lambanog. Hindi ko sila magising kahit anong yugyug ko. Sa matinding takot na baka makita ako ni Jabo pagbalik niya, gumapang ulit ako sa ilalim ng sahig ng kusina. Dito ako nagtago sa tabi ng mga lumang kahoy. Ilang sandali lang, dumating ang lumang truck. Narinig ko ang mabibigat na yabag ni Jabo at ni Yana na pumasok sa loob ng bahay. Rinig na rinig ko ang bawat usapan nila mula sa ilalim ng sahig. Masaya sila. Nagdiriwang sila dahil akala nila ay tapos na ang problema nila. Pero hindi nila alam, nakasunod sa kanila ang halimaw na nilikha nila. Bilisan mo dyan sa banyo, Jabo. Nagluluto ako ng paborito mong adobo sa kaldero. Kailangan nating magdiwang ngayong gabi. Isipin mo, bukas na bukas din ay pupunta tayo sa Kapitolyo gamit ang truck. Makukuha na natin ang pera mula sa buyer ng lupa dahil matatanggap ni Badet ang peking notaryo. Heto na, nagpapalit lang ako ng tuyong damit. Wala na makakapigil sa atin, Yana. Tapos na ang paghihirap natin. Tignan mo itong kwintas ni Lola Corina na kinuha ko sa leeg niya kanina. Suot ko na. Nakakaramdam ako ng kakaibang lakas ng isabit ko ito sa dibdib ko. Sigurado akong swerte ang dala ng agimat na ito sa atin. Lalo na pagdating natin sa Maynila. Itago mo na nga yan sa loob ng damit mo. Baka mamaya may makakita pa sa'yo na suot mo ang alahas ng asawa mo. Mahirap na kung may magtanong. Lalo na mga tsismosang kapitbahay natin dito sa baryo. Walang makakapansin nito. Nasa ilalim ng lupa ang tunay na may-ari. Simentado na ang mga paa niya at nakabaon siya ng malalim sa gubat. Wala na si Christine. Akin na ang agimat na ito. May sinasabi ka ba, Yana? Wala. Sabi ko, kukuha ka na ng mga plato sa paminggalan. Hinahalo ko pa itong niluluto kong karne sa kalan. Huwag mo na akong guluhin. Hindi. May naririnig akong bumulong. Boses iyon ni Christine. Galing mismo dito sa kwintas na suot ko. Naririnig kong pangalan ko, Yana. Tinatawag niya ako. Lasing ka lang yata sa pagod, Jabo. O baka naman sinusumbatan ka na ng konsensya mo. Patay na ang asawa mo. Epektibo ang laso ng linga na ipinainom ko sa kanya kanina. Imposibleng makabalik yun dito. Huwag ka nang duwag. Hindi ako duwag. Rinig na rinig ko ang boses niya. Sabi niya, babawiin niya ang kinuha ko. Peste, tanggalin ko muna itong kwintas. Mainit sa balat. Ipapatong ko muna sa lamesa. Baka guni-guni ko lang ito sa puyat at ulan. Habang nagtatalo sila sa itaas,
biglang may pumasok na masangsang na amoy sa ilalim ng kahoy ng sahig. Amoy na aagnas na laman, kasabay ng amoy ng basang lupa. Rinig ko ang mga kwento ng matatanda sa antike tungkol dito. Kapag may aswang, kaya nilang magpadala ng awog. Ito ay ang kakayahan nilang magpadala ng bahagi ng kanilang katawan para takutin at pahirapan ng mga biktima bago sila tuluyang umatake ng buo. Tinakpan ko ng mahigpit ang ilong ko dahil sa baho. Ilang sandali pa, narinig ko ang malakas na pagtili mula kay Yana sa kusina. Ah! Jabo! Jabo, lumapit ka rito! Ano ito? Bakit mo tinapon ng kaldero sa sahig? Anong nangyayari sa pagkain natin? Nabasa tuloy ang mga paa ko ng toyo at mantika. Tignan mo yung karne! May buhok! Ang haba-haba ng buhok na nakapalupot sa mga hiwa ng baboy. Itim na itim at basa ng putik. Nanggaling yan sa loob ng kaldero. Baka may buhok mo lang yan, Yana. Nahulog siguro nung habang naghahalo ka. Huwag kang gumawa ng kwento. Ginugulat mo ko eh. Nakatali ang buhok ko. At tignan mo yung sahig. Gumagapang ang buhok, Jabo. Kumagalaw yung mga hibla papalapit sa mga paa natin. Buhay ang buhok na ito. Isang aswang. Paano nangyayari to? Patay na si Christine. Sinuguro ko na hindi siya makakahinga sa ilalim ng simento. Sabi ko sa iyo eh. Sabi ko sa iyo may mali. Hindi pa siya patay. Sinundan niya tayo. Baka nagtatago lang siya dyan sa labas niya, Bo. Umalis na tayo rito. Gusto ko nang bumalik sa Maynila ngayon din. Hindi tayo aalis. Walang aswang. Kukunin ko ang ita ko sa kwarto. Tatawagin ko si Gaspar at Donilo sa labas. Babarin nila kung sino man ang nanakot sa atin. Jabo, ano yun? May tao ba sa bubong natin? Tumahimik ka. Huwag kang gagalaw. Kukunin ko ang gasera. Tatapat ko ang ilaw sa kisame. Jabo, natatakot ako. May naglalakad sa itaas natin. Narinig ko mga natutulis na kuko nito na bumabaon sa hero at kahoy. Ang bigat ng mga hakbang niya. Malapit na siya sa butas ng bubong ng kusina. Gaspar! Donilo! Gumising kayo! May akyat bahay sa bubong natin. Mga walang kwentang tanod. Kunin niyo mga barilin niyo. Tulungan niyo kami rito. Hindi ka nalang naririnig. Lasing na lasing sila sa lampanog mo. Tayong dalawa lang nandito, Jabo. Ayokong mamatay. Huwag kang lalapit kung sino ka mang nasa itaas. Huwag kang lalapit. May itak ako. Papatayin kita. Jabo! Nabutas ang kisame. Nakikita ko siya. Nakadungaw siya sa atin ng mga kuko niya. Si Christine yan. Bumalik si Christine. Nabalot ng makapal na alikabok ang buong ilalim ng sahig kung saan ako nagtatago. Rinig na rinig ko ang malakas na pagkabiyak ng mga kahoy mula sa kisame ng kusina. Ang mga patak ng ulan mula sa labas ay pumapasok na rin sa butas ng yero. Nanginginig ang buong katawan ko habang nakasilip sa siwang ng kawayang sahig. Wala akong magawa. Alam kong anong oras ay bababa ang halimaw na dating mabait na asawa. Tanging ang liwanag ng gasera ang nagbibigay ng ilaw sa itaas. Dinig ko ang bawat pagkikbi ni Yana at ang mabilis na paghinga ni Jabo. Sa mga sandaling ito, gusto ko nalang takpan ang mga tenga ko at pumikit. Nakita ko ang pagbagsak ng malalaking piraso ng kahoy. Sabay nito, bumagsak din mula sa kisame ang isang nakakakilabot na nilalang, si Ate Christine. Hindi na siya ang taong kilala ko. Ang kanyang mga mata ay madilim. Ang kanyang mga kuko ay mahaba at matutulis. Duguan pa rin ang kanyang damit mula sa pagkakabaon sa gubat. Jabo! Tulungan mo ko! Bakit siya nandito? Patay na siya! Nakita ko siyang tinabunan mo ng lupa. Christine! Paano kung nakawala sa simento? Pinatay na kita. Nilason ka na namin. Tuyo na ang simento sa mga paa mo. Akala mo ba, ganun lang kadali tapusin ang buhay ko, Jabo? Pinakain mo ako ng lason. Ibinaon mo ako sa putik. Pinigilan mong dumaloy ang dugo sa mga ugat ko. Pero, andito ako ngayon.
babawiin ko ang lahat ng kinuha ninyo sa akin. Huwag kang lalapit, Ate Christine. Maawa ka sa akin. Si Diyo po ang may plano ng lahat. Si Diyo po ang nag-utos sa akin na lasunin ka araw-araw. Utos niya lang ang ginagawa ko. Napilitan lang ako. Huwag kang magsinungaling, Yana. Ikaw ang nagdala ng linga mula sa manggagamot sa kabilang bayan. Ikaw ang gustong kumuha sa mga titulo niya at pumunta sa Maynila. Huwag mong ipasa sa akin ang kasalanan mo. Pareho kayong traitor. Pareho ninyong pinagplanuhan ng kamatayan ko sa loob mismo ng bahay ko. Pinakain ko kayo. Binigyan ko kayo ng matutuluyan. Ninakaw ninyo ang kahuli-huli ang hininga ko. Ngayon, ako naman ang kukuha ng hininga ninyo. Huwag kang lalapit, Christine. May hawak ako. Tignan mo ito. Nasa akin ang agimat ng lola mo. Nasa akin ang kwintas ni Lola Corina. Babariling kita o tatagain kita ng itak na ito. Pero mas matakot ka sa agimat na ito. Nabasa ko sa tala-arawan. Nagbibigay ito ng kapangyarihan sa may hawak. Uutusan kita. Lumabas ka ng bahay na ito ngayon din. Hangal ka talaga, Habo. Wala kang alam sa mga bagay na ninanakaw mo. Ang agimat na yan ay proteksyon ng pamilya namin. Tanging may dugong aswang lamang ang pwedeng gumamit niyan. Isa kang hamak na tao. Isa kang duwag. Hindi ka susundin ng bato ng aking mga ninuno. Hindi totoo yan. Poprotektahan ako nito. Umalis ka. Umalis ka sa harap ko. Papatayin kita ulit. Ibebenta ko ang lupa at aalis kami rito. Walang aalis ng buhay sa bahay na ito. Jabo, hawak niya ako. Ang sakit ng mga kuko niya. Bumabaon sa braso ko, Jabo. Gamitan mo ang itak. Tagayin mo siya sa likod. Naaamoy ko ang takot mo, Yana. Naaamoy ko ang kasakaman sa dugo mo. Gusto mo na magandang buhay sa Maynila? Gusto mo na magagandang damit? Dito ka na mamamatay sa sahig ng kusina ako. Ate Christine, parang awa mo na. Ibibigay ko sa'yo lahat ng pera ko. Pupunitin ko mismo sa harap mo ang papeles na ginawa ni Badet sa munisipyo. Babalik ako sa Maynila at hindi na ako magpapakita sa inyo kahit kailan. Ipinapangako ko yan. Huwag mo akong patayin. Bitawan mo ako. Huli na ang lahat para sa mga pangako mo. Huli na ang lahat para sa mga kasinungalingan mo. Winasak ninyo ang buhay ko. Ngayon ay kakainin ko ang laman mo. Christine, bitawan mo siya. Kukunin ko ang pera ko sa kwarto. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng sweldo ko mula sa construction. Hayaan mo na kami. Jabo, tulungan mo ako. Huwag mo akong iwan dito. Sabi mo mahal mo ako. Sabi mo magiging mayaman tayo. Tagayin mo siya. Huwag kang tumakbo. Wala akong magagawa. Halimaw siya, Yana. Hindi tumatalabang ang himat. Hindi ko kayang lumaban sa kanya. Papatayin niya rin ako. Duwag ka. Wala kang kwenta, Jabo. Ginamit mo lang din ako. Traidor ka. Jabo, tulong. Tandang-tanda ko pa ang pait ng tiyan. Pinapait mo sa akin, Yana. Ramdam ko rin ang pait ng puso mo ngayon. Napatakip ako sa bibig ko. Tumulo ang mga luha ko sa ilalim ng sahig, Sir Hak. Nakita ng dalawang mata ko kung paano ibinaon ni Ate Christine ang matatalas niyang kuko sa dibdib ni Yana. Narinig ko ang pagkapunit ng balat at laman. Narinig ko ang pagkabali ng mga buto niya. Walang pag-aalinlangan niyang hinila ang puso nito at kinain sa harap mismo ni Habo. Puno ng dugo ang bibig ni Ate Christine. Ang mga mata ni Yana ay nanlaki hanggang sa mawalan ito ng buhay at bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Tumalsik ang dugo sa mga paa ni Jabo. Sa halip na ipagtanggol ang babaeng kasabwat, umatras si Jabo. Nakita ko ang sukdulang kaduwagan ng lalaki. Wala siyang pakialam kay Yana. Ang gusto lang niya ay iligtas ang sarili niya mula sa halimaw na nasa harap niya.
Halimaw ka! Halimaw! Pinatay mo siya! Ikaw na ang isusunod ko, Jabo. Handa ka na bang sumunod sa kabit mo? Wala na ang mga papeles na pinirmahan ko. Wala na ang mga pangarap ninyo sa Maynila. Tapos na ang paghihirap ko sa ilalim ng lupa. Ikaw naman ang magdusa ngayon. Hindi mo ako mapapatay. Aalis ako rito. Tatawagin ko ang mga tao sa baryo. Ipapasunog ko ang bahay na ito kasama ka. Hindi ka makakaalis. Bitawan mo ako. Kunin mo ang katawan niya. Kainin mo si Ana. Hayaan mo akong tumakas, Christine. Jabo. Danilo! Gaspar! Tulungan ninyo ako! Gumising kayo! May aswang sa loob ng bahay! Ginamit ni Jabo ang walang buhay na katawan ni Ana bilang panangga. Binuhat niya ito at itinulak ng malakas papunta kay Christine para madaganan ng aswang. Dahil doon, nakakuha si Jabo ng pagkakataon para tumakbo palabas ng pinto. Rinig ko ang mabilis niyang mga yabag paalis ng bahay. Sigaw siya ng sigaw sa gitna ng gabi. Tinatawag ang tatay ko at si Manong Gaspar. Pero alam kong lasing na lasing sila sa labas at hindi nila naririnig ang kahit ano. Naiwan si Ate Christine sa loob ng kusina. Tumayo siya at inihagis ang katawan ni Yana sa gilid ng kalan. Tumingin siya sa bukas na pintuan kung saan dumaan si Jabo. Hindi siya nagmamadali. Nagsimula siyang maglakad palabas ng bahay na may dalang matinding galit. Alam niya kung saan pupunta ang kanyang asawa at alam niyang wala na itong kawala. Nang tuluyang makalabas si Ate Christine sa pinto ng kusina para habulin si Jabo, dahan-dahan akong gumapang palabas mula sa ilalim ng kawayang sahig. Puno ng alikabok at dugo ang sahig ng kusina. Nanginginig ang buong katawan ko nang makita ko nang malapitan ang duguan at walang buhay na katawan ni Yana sa tabi ng kalan. Bukas ang dibdib niya at wala na itong puso. Hindi ko na ginising sina Tatay at Manong Gaspar sa labas dahil alam kong wala rin silang magagawa laban sa isang aswang. Lasing pa rin sila at mahimbing na natutulog sa kahoy na upuan. Sa halip, sinundan ko ng palihim ang mga yapak ni Jabo at ni Ate Christine patungo sa gubat. Madilim na madilim ang paligid. Basa ang lupa dahil sa ulan kanina. Rinig ko ang mga sigaw ni Jabo sa kalayuan. Wala na siyang ibang tatakbuhan. Gusto niyang isauli ang kwintas na ninakaw niya para tumigil ang sumpa. Ngunit, hindi niya alam na nag-iba na ang gubat para sa kanya. Paulit-ulit siyang bumabalik sa iisang lugar. Nagtago ako sa likod ng malaking mga puno upang panoorin ang kahihinatnan ng sakim na asawa. Peste, bakit hindi ako makalabas sa gubat na ito? Kanina pa ako tumatakbo palayo. Dapat nasa kalsada na ako ngayon. Tama na! Ayoko na! Ibabalik ko na ang Agim at Christine! Nasaan ka? Ibabalik ko na ang kwintas ng lola mo! Iwan mo na ako! Ibigay mo na sa akin ang daan palabas! Ang malaking punong yan, nakita ko na yan kanina. Bakit nandito na naman ako? Pese talaga. Paulit-ulit na lang. Paano nangyayari to? Tuwid lang ang daan na tinatakbo ko pero wala akong naliliko ang ibang daan. Tulong! May tao ba dyan? May nakakarinig ba sa akin? Gaspar! Danilo! Gumising na kayo! Tulungan ninyo ako! Naliligaw ako! Hindi ko makita ang daan palabas! Walang makakarinig sa iyo, Jabo. Kahit sumigaw ka hanggang sa maputol ang lalamunan mo, walang tutulong sa iyo. Sino yan? Lumabas ka! Huwag kang magtago sa dilim! Walang makakarinig sa iyo, Jabo. Kahit sumigaw ka hanggang sa maputol ang lalamunan mo, walang tutulong sa iyo. Sino yan? Lumabas ka! Huwag kang magtago sa dilim! Nandito ka na sa pupuntahan mo. Tumingin ka sa ibaba mo. Tignan mo kung saan ka nakatayo ngayon. Ang simento! Ang
Ang hukay! Ang pala! Bakit bumalik ako dito? Tumakbo ako papunta sa labas para makahingi ng tulong sa kabilang baryo. Bakit ako nandito ulit sa ilalim ng puno ng balete? Dahil ito ang huling hantungan mo. Inihanda mo ang libingang ito para sa akin kanina, hindi ba? Hinukay mo ito gamit ang sarili mong mga kamay. Binuhusan mo ito ng semento. Ngayon, ikaw ang gagamit nito. Christine, parang awa mo na. Heto na ang kwintas. Heto na ang agimat ni Lola Corina. Kunin mo na. Huhubarin ko na sa leg ko. Nasasakal na ako sa kwintas na ito. Ayan! Inihagis ko na sa simento. Naibalik ko na sa hukay mo. Patawarin mo na ako. Pinatay mo na si Ana. Wala na ang kabit ko. Nakuha mo na ang buhay niya. Nakabawi ka na sa akin. Hayaan mo na akong mabuhay. Huwag mo akong patayin. Akala mo ba ang kwintas na yan ang dahilan ng galit ko? Akala mo ba babalik ang buhay ko dahil sa binalik mo ang bato na kinuha mo sa leeg ko? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng titulo ng lupa. Ibabalik ko sa pangalan mo lahat ng ari-arian. Aalis ako sa Antique. Hindi na ako babalik dito kahit kailan. Magpapakalayo-layo ako. Pinapangako ko yan sa harap ng Diyos, Christine. Huwag mong panggitin ang pangalan ng Diyos sa harap ko. Isa kang traitor. Pinakain kita araw-araw. Inalagaan kita. Minahal kita ng buong buo. Buong puso. Tinalikuran ko ang pamilya ko para sa'yo. Pero anong ginawa mo? Nilason mo ako. Ibinigay mo sa babae mo ang pera ko. Ibinaon mo ako sa ilalim ng lupa ng buhay. Kasalanan niya na ang lahat. Siya ang nagplano ng lason. Sumunod lang ako sa kanya. Natukso ko. Christine, lalaki lang ako. Huwag mo akong kainin. Hanggang sa huli, duwag ka pa rin. Ginamit mo si Yana para makatakas sa bahay kanina. Ngayon, sinisisi mo siya sa pagkamatay ko para iligtas ang sarili mo. Wala kang paninindigan. Wala kang kwenta. At ngayon, nagugutom ako. Huwag! Huwag kang lalapit! Ang amoy ng pawis mo, ang amoy ng takot mo, nakakagutom. Hindi ko kailangan ng lupa mo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko ay ang laman mo. Ang balikat ko! Bitawan mo ako, Christine! Dito mo ako inilibing, Jobo. Dito ka rin mamamatay. Tulong! Gaspar! Dunilo! Masarap ang laman ng traidor. Masarap ang laman mo, Jobo. Ito ang huling hapunan natin. Lola Corina, nakikita mo ba ako? Tinanggap ko na ang tadhana ko. Hindi ko na kailanman itatago ang dugong aswang sa mga ugat ko. Ako na ang bagong tagapangalaga sa lupang ito. At wala nang taong makakapanakit pa sa akin. Sir Huck, iyon ang huling pagkakataon na nakita ko si Ate Christine. Matapos niyang ubusin si Jabo sa mismong hukay na ginawa nito. Naglakad siya papalayo ng kakahuya. Pinulot niya ang kwintas at isinuot ulit sa kanyang lieg. Hindi na siya lumingon pa. Naglaho siya sa dilim ng gubat. Naiwan akong nanginginig sa takot sa likod ng mga halaman. Hinintay kong sumikat ang araw bago ako umuwi sa tatay ko. Kinaumagahan, natagpuan ni na tatay at Manong Gaspar ang dugo ang katawan ni Yana sa kusina. Gumawa sila ng sarili nilang konklusyon upang hindi masira ang pangalan nila bilang mga tanod. Sinabi nila sa mga pulis na pinasok ng mga tulisan ang bahay ni na Jabo dahil wala ang katawan ni Jabo sa paligid.
Inisip na lang kinidnap ito ng mga rebelde at pinatay si Yana ng manlaban ito. Wala akong sinabi kahit kanino. Inilihim ko ang totoo. Itinago ko ang sikretong ito sa loob ng maraming dekada. Ayokong madamay si tatay sa galit ng pulisya. At ayokong bumalik si Ate Christine para patayin ako dahil sa pagsasalita ko. Ngayon na matanda na ako, gusto ko na itong ilabas sa pamamagitan ng liham na ito sa inyo, Sir Hack. Gusto kong malaman ng lahat ang totoong nangyari sa lupain na iyon sa Antique noong 1955. Natutunan ko na ang tunay na aswang ay hindi palaging yung may mahabang kuko at matatalas na pangit. Minsan, ang tunay na halimaw ay ang mga taong nasa paligid natin. Yung mga taong pinagkakatiwalaan natin, kasama natin sa bahay, pero kayang pumatay at magtaksil para lang sa pera at lupa. Mas nakakatakot ang kasakiman ng mga tao kaysa sa sumpa ng aswang na nasa mga kwento. Si Jabu at Yana ang totoong halimaw sa kwentong ito. At si Ate Christine ay naging biktima lamang na napilitang bumangon. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko, Sir Hack, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Sana ay may napulot kayong aral mula sa aking karanasan. Hanggang dito na lamang po. Gumagalang, Tetay.